Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Diyos sa umagang kaloob ng ating Panginoon, umagang kay ganda, na tayo ay sama-sama magpupuri, sasamba sa Panginoon. Salamat sa Panginoon sapagkat patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon na makapag-aralan sa kabila ng malayo po ang ating distansya, ay hindi po ito naging hadlang. Kaya purihin po ang Diyos at sana po ay lagi pa rin po tayong excited na makinig ng salita ng Diyos kahit sa ganitong kaparaanan na video recording lamang at papanood nyo lang. Sana maging pagpapala pa rin po ang ganitong kapamaraanan ng ating pag-aaralan. At bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos, nais ko muna magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyaya na aming nararanasan dito po sa uh, bansang UK. At sabi nga po, hindi laging smooth ang buhay. Para lang din po sa Pilipinas, may mga pagsubok na pinagdadaanan, may mga pangangailangan. Pero salamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos ang patuloy na nagbibigay po sa amin ng mga biyayang kailangan po namin sa araw-araw. At salamat din po sa patuloy na paggabay sa amin dito at maging sa mga mahal sa buhay na nasa malayo, sa ibang bansa. Salamat sa Diyos sapagkat talagang nararanasan namin ang pagkilos ng Diyos at sa kabila ng marami ding mga pinagdadaanan ay nandun pa rin yung kapanatagan, kasiglahan at kapayapaan. Ano po? At nais ko rin ipagpasalamat sa Panginoon ang magandang plano ng Diyos sa aming buhay dito po sa UK. Ano po? Hindi ko plano, pero plano ng Diyos. Maraming nangyayari sa buhay ko na hindi ko pinaplano pero ang Diyos ang nagpaplano. Yun ay makarating dito na wala sa aking plano pero ang Diyos ang nagpahintulot na kami ay makarating dito. At salamat din sa Panginoon sapagkat lumalaki na po ang aming pamilya. Madadagdagan po ng isa. Kaya yan po ang malaking blessing po sa amin. Hindi man po hiniling sa Diyos, hindi man po inaasahan, pero ipinagkaloob ng Diyos at alam po namin na may mabuting layunin ng Panginoon kung bakit kami ay pinagkatiwalaan ng isa pang anak. Ano po? At salamat sa Panginoon sa pag-iingat dahil bakit sa mga check-up ay malusog naman po ang baby at ganoon din naman po ang si Mami. Ano po? Salamat sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat sa kanya at pagbibigay ng kalusugan at kalakasan bagaman hindi normal yung kanyang pagbubuntis at medyo mas mahirap kumpara dun sa dalawa. Pero salamat sa Panginoon sapagkat naranasan pa rin po namin yung excitement at yung kaligayahan na bunga po ng pangyayari. Kaya salamat po sa Panginoon na may patuloy niyo kami isama sa inyong prayer sa lahat ng aming mga pangangailangan dito, physical at spiritual. Kaya salamat po sa Diyos. Ang Diyos po ay mabuti sa lahat ng bagay. Kaya talagang napakabuti po talaga niya. Sa lahat po ng anggulo na aming titingnan ay ang kabutihan po ng Panginoon. Kaya pagka kami nagbakasyon ay hindi na kami tatlo, kundi kami apat na uuwi ng Pilipinas. Kaya salamat po sa Panginoon sa kanyang kabutihan at kadakilaan sa lahat ng ginagawa niya sa aming buhay. Purihin po ang Diyos. At ngayon po, tayo po ay dadako na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at natigil po natin yung ating serye ng pag-aaral, yung God's Timeline. Ano po, at pansamantala po na patigil ito at nagbigay po tayo ng isang aralin na kung saan ito po ay naaangkop sa ating pangangailangan, lalo higit po ng church. At may pagkakataon din po na hindi po tayo nakapagsalita dahil po sa anniversary. Happy anniversary church. Ako'y patuloy na nagagalak ang aking puso sapagkat ang iglesia ay patuloy na gumagampan sa tungkulin, hindi nakabatay sa pastor, kundi nakabatay sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya salamat po sa bawat gumagampan, manggagawa at salamat din sa lahat ng mga sumusuporta sa bawat manggagawa. At makikita po natin na talagang ang Diyos ay laging may gagawin sa iglesia na ating kinabibilangan. At ngayon po ay ituloy po natin yung ating pag-aaral patungkol po sa The God's Timeline na ang ginamit po natin na talata ay yung sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Ang sabi po dito, to everything there is a season, a time for every purpose under the heaven. Ito po yung makikita po natin na
sabi dito ay ang bawat pangyayari sa ibabaw ng lupa o sa ilalim ng langit ay nangyayari sang-ayon sa kanyang kapanahunan. Ano po? Kaya dito ay pag-aaralan po natin ang God's timeline, ang pagpapatuloy. Ano po? Bago po tayo mag-umpisa ay tayo po ay manalangin. Ang sabi po dito, aming Diyos, Ama na dakila po sa lahat, patuloy po kami nagpupuri, nagpapasalamat po sa iyo. Aming Diyos, sa pag-aaral po namin ito, sa pag-uumpisa pong ito, ang dalangin po namin ay ang iyong gabay at patnubay, naway patuloy po kaming samahan, gabayan ng iyong banal na Espiritu upang patuloy na maunawaan ang kahalagahan po ng iyong timeline, Panginoon, ang iyong panahon na itinakda, O Diyos. Maasa po kami, Panginoon, maging ang iyong lingkod na kulang sa karunungan, na ikaw magbigay po sa akin ng karunungan upang malahad ang nais mong ilahad, Panginoon. Mahayag ang nais mong ipahayag, bawat katotohanan, Panginoon, ay maunawaan ng mga tagapakinig. Dakilang Diyos, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat pong ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, konting review lamang po tayo bago po tayo dumako sa ating pinaka-sentro ng pag-aaralan, na ito po pinag-aralan natin yung God's timeline, na sinasabi nga po pagka God's timeline ay yung graphical representation of a period of time on which important events are marked, o yung sinasabi nga po dito na pagsasaayos o graphical representation. At sabi nga dito, chronological arrangement of events in order of their occurrence. Makikita natin yung chronological, ibig sabihin yung pagkakasunod-sunod ayon sa panahon. Kaya ito po yung God's timeline. At dito sa prophetic plan, God's prophetic plan, ito po yung makita natin na graphical representation o yung makita natin yung pagsasalarawan o pagpapakita ng pagsasaayos. At yung bawat pangyayari dito, ito naman sinasabing chronological. Ano po? Yung sang-ayon sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari, yun namang isa ay ayon sa pagkakapresenta noong mga mangyayari. At tayo, makikita natin doon sa kulay dilaw, ay naando tayo sa present time, na kung saan after Jesus died on the cross and rose again, ay nag-umpisa na po ang church, at naandito po tayo sa panahon po natin ngayon ng church age. At pinag-aralan din po natin ang mga bagay na inaasahan ng church. Ano po, yan po yung rapture. Natapos na po natin yan. Ang tanong, handa na bang lahat kung sakaling dumating ang rapture? O hanggang ngayon ay nalilito pa rin, ano ang rapture, sinong makakasama sa rapture? At unawaan po natin, ang lahat ng tunay na sumasampalataya sa Panginoon ang siyang makararanas ng rapture. O ibig sabihin, ay hindi siya mamamatay, kundi siya ay dadagitin, kukunin ng Panginoon. Konting highlight lang po tayo kasi medyo marami tayong dadaanan. Ano po? Kaya medyo konting bibilisan lang natin. Ito naman po ay napag-aralan na. Kaya nire-review lamang natin para mas masundan natin yung ating kasalukuyang pag-aaralan. At nakita na natin yung judgment seat of Christ and marriage supper of the Lamb. Sana mas naging malalim po sa atin ito ng judgment seat of Christ, lalo tigit sa mga naglilingkod sa Diyos, na huwag mawalan ng pag-asa, huwag manghinawa dahil darating ang isang araw, ang lahat ng ginawa natin sa Panginoon ay counted sa Panginoon. Hindi ito baliwala, i-reward ito ng Panginoon. Sa marriage supper of the Lamb, ang mga nanampalataya ng tunay sa Panginoon, hindi nagduda, sa kabila ng kahirapan ay makararanas ng pakikipag-isa sa Panginoon, na pangwalang hanggan. At ang isa pa po natin na pag-aaralan ngayon ay ang tribulation. Siguro ay maiilan po sa atin na ngayon lamang ito narinig, ang patungkol sa aral ng tribulation, at sa iba naman ay madalas nang napapakinggan, at ang iba naman ay nagnanais na magkaroon ng kaunawaan, dagdag karunungan, kaalaman pagdating sa tribulation. Kasi ang tribulation po ay pangyayari sa hinaharap. Mahalaga po yan. Kaya nga doon sa rapture ay may doktrina po tayo na pre-trib, mid-trib at post-trib. Kaya ang ating paniniwala, tayo ay nasa pre-trib o bago mag-tribulation ay ang church ay irarapture na. Kaya ibig sabihin, hindi po tayo makakaranas ng tribulation. Ang church ay hindi subject para makaranas ng
tribulation. At ang tribulation po ay matatagpuan natin o makikita natin ang mga kapahayagan sa maraming talata at pinili lamang po natin ang 3 talatang ito na may malinaw na kapahayagan pagdating po dito sa tribulation. Ano po? Dito po sa Mateo chapter 24 verse 21 to 22, Daniel chapter 12 verse 1 at Jeremiah chapter 30 verse 7. Basahin lang po natin at sundan nyo lang po sa salin po ng inyong Biblia, lalo't higit kung Tagalog, para mas maintindihan po ng bawat isa po sa atin kung ano ang ating pinag-aaralan at binabasa. At babasahin ko naman po sa salin po ng Biblia na nakasulat na po dito sa presentation. Ang sabi po dito, for then, sa Matthew chapter 24, 21 to 22, para mas maintindihan po natin ano yung tribulation. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. And except those days should be shortened, there should be no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Ang sabi naman po sa Daniel, there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to that same time. And at that time, thy people shall deliver everyone that shall be found in the written of the book. Sa Jeremiah chapter 30 ay sabi po dito, alas, for the day is great, so that none is like it. It is even the time of Jacob's trouble, but he shall save out of it. Ito po yung mga iba't ibang kapahayagan sa Matthew chapter 24 ay kapahayagan ng Panginoon patungkol sa sinasabi niya dito sa Great Tribulation. At ang description dito, makikita po natin dito, such was not since the beginning of the world to this time. O sinasabi, walang kasing katulad. Yung sinasabi dito, yung tribulation, wala daw kasing katulad o kapighatian. At ang sabi naman po sa Daniel, kay Propeta Daniel naman, anong pinapakita naman po dito? Ang sabi there shall be a time of trouble. Sa kanina, tribulation, pero ang description, walang kasing katulad nito since the beginning of the world. Kahit pa nung kaumpisahan, wala itong kapares ng pangyayaring ito. At ang sabi naman dito ay, such as never was since there was a nation, even to that same time. Ibig sabihin, yung time of trouble na ito ay nagpapakita na sinasabi ni Propeta sa kapahayagan kay Propeta Daniel na wala din kasing katulad. At isa pa po kay Jeremiah, sabi nga po dito, for that day is great, so that none is like this. It is even the time of Jacob's trouble, but shall be saved out of it. Yung pinapakita rin po dito ay yung pagkakaparehas ng paliwanag ng on that day is great, at sabi Jacob's trouble, o yung matinding kapighatian, pagsubok. Sabi nga po dito, sa lahi ni Jacob ay mangyayari, at walang iba pong tinutukoy po dito ang Biblia. Ito po yung nagkakaisa pagdating po sa pangyayari ng tribulation. Ano po? Yan po yung tinutukoy po diyan. Yung pinahayag kay Propeta Daniel na kung ano mangyayari sa hinaharap, pinahayag kay Propeta Jeremias sa pagdating sa hinaharap, at ang mismong ang Panginoong Hesukristo ang nagsalita patungkol sa mangyayari sa hinaharap, patungkol po sa Great Tribulation. Kaya pag-aaralan natin dito ngayon yung the Great Tribulation. Ano po? The Great Tribulation. Yan po yung ating binasa. Sabi nga po dito, batay din sa ating binasa, the Bible described the Great Tribulation as a unique period of time in all human history. Ibig sabihin unique, walang kasing katulad, walang kasing kapares. Na at kakaibang pangyayari, kakaibang panahon.
mula pa sa nang likhain ang mundo. This event will happen in the future, ibig sabihin sa hinaharap. Ang tribulation ay hindi po nangyari na, hindi nangyayari, kundi mangyayari pa lamang. Mahalaga po diyan yung pagkaunawa ng salitang tribulation at kailan ito mangyayari. Sabi nga po dito, this event will happen in the future to show God's faithfulness, mercy, and just. Diyan po sa pangyayaring ito, ang God's faithfulness, ang katapatan ng Diyos mula sa kanyang mga pangako, mula sa kanyang mga salita ay mahahayag. Maging ang mercy ng Panginoon, yung walang hanggang awa, walang hanggang habag ng Diyos ay mararanasan po pagdating po sa Great Tribulation. Maging ang pagiging matuwid ng Diyos, tapat ng Diyos o yung being just o patas sa paghatol, makatarungang Diyos ay malalahad po ito dito po sa Great Tribulation. Kaya napakahalagang pangyayari po ng Great Tribulation o ang Tribulation Period. Amen po, mga kapatid, nandiyan po ba kayo? Medyo ito po ay doctrinal, kaya medyo parang nakakaantok, pero sa iba po ito ay interesting kasi ito ay mga mahalagang aral. Kasi lalo't higit pagka ang ating pandinig ay nasanay sa mga encouragement lamang na salita na galing sa salita ng Diyos, ay medyo ito po ay nakakainip. Ano po, pauna ko na po sa inyo, pero wag po kayo matutulog at hindi ko naman po kayo kita. Pag kayo nakatulog, hindi ko kayo masasaway. Kaya yan po, ay mahalaga po itong aral na ito bilang isang mananampalataya. Bagaman sabi nga hindi tayo makakaranas ito, mahalagang maunawaan po natin ito. Ang sabi po dito, sa proposition po natin, every believers must have assurance of salvation so that they will not experience the great tribulation. Ito po yung mungkahi dito na dapat po nating maunawaan na bilang isang mananampalataya, tayo ba ay meron ng katiyakan ng ating kaligtasan? Tayo ba talaga ay ligtas na? Gaano tayo nakatitiyak na tayo ay ligtas na? Ano mang mangyari sa ating buhay, dumating man ang Panginoon, tayo ba talaga ay nakatitiyak na ligtas na? Sapagkat ang kahalagahan ng kaligtasan ay hindi natin mararanasan ang tribulation o ang Great Tribulation. Sapagkat ang ating kaligtasan ay ang magdudulot po sa atin sa pangwalang hanggang buhay at kung saan ito din po ang magiging dahilan upang hindi tayo makaranas ng tribulation. Kaya mahalaga po sa atin ang katiyakan po ng ating kaligtasan. Tayo po ba'y ligtas na? Nakatitiyak po ba tayo na kung sakaling kunin ng Panginoon ang ating buhay, tayo talagang sa langit pupunta? At isang tanong, kung sakaling dumating ang Panginoon, nakatitiyak po ba tayo na tayo ay makakasama niya po doon sa langit? Pag dating ng rapture, tayo po ba ay makakasama niya? At ang isa pa po dito, sabi po dito, sa objective, bakit mahalaga bilang mga mananampalataya na pag-aralan po natin ito sa kabila ng hindi naman pala natin ito mararanasan? Sabi, bakit pa natin kaya maraming Kristiyano ang hindi po interesado pagdating sa rapture, ay sa tribulation, kasi sabi nila, pastor, wag na natin pag-aralan yan at hindi naman tayo dadaan diyan. Ang pag-aralan lang natin ay ang kaligtasan para tayo ay makasigurado na hindi tayo dadaan, makasasapit ng rapture, ng tribulation. Kaya lang, mahalaga din po maunawaan po natin ito. Bakit? Kasi ang layunin po ng pag-aaral nito ay to educate the believers about the period of tribulation, when and how it will be happen, for them to always be prepared and for them not to be deceived by wrong teaching. Yan po ang problema. Yan po ang dapat malaman. Kasi maraming nagsasabing sila ligtas na, maraming nagsasabing sila mananampalataya na ng Panginoon, pero pagdating sa aral tungkol sa rapture, maling paniniwala ang kanilang natututunan o nalalaman. Ang nangyayari ay nadadaya. Kaya nga marami nagsasabi na dahil daw sa hirap ng buhay at dahil sa mga nangyayari, ay nasa panahon na daw tayo ng tribulation. Ngayon, maging ang mga nagsasabing sila ligtas na ay naniniwala nasa panahon na tayo ng tribulation. Magiging mali ang ating paniniwala sang-ayon sa sinasabi ng Biblia na
bago mag-tribulation ay ang mga mananampalataya ay na-rapture na ng Panginoon. Kaya dito sa ating ito, mahalaga malaman, kailan ba talaga ito at paano ito mangyayari? Kaya nga nung nagkaroon ng pandemic, maraming mga takot na takot magpaturok dahil ito na daw yung 666. Ibig sabihin, kung 666, nasa tribulation na po tayo. At ang daming mga naglalabasan po ngayon na spekulasyon na yung mga turok-turukan, mga ikinakabit, ayaw magpakabit kasi yan daw yung 666. Kaya sa pag-aaral po natin ito, unawain natin mabuti, ito na ba talaga yung panahon ng tribulation o hindi pa ito? Amen po mga kapatid. For them to always be prepared sa rapture, and for them not to deceive by wrong teaching. Marami po ang lalaganap, sabi nga sa huling panahon, na mga ngaral ng maling aral. Gamit din po ang Biblia. Kaya nais ng Panginoon na tayo ay turuan sa oras na ito at maintindihan natin upang hindi po tayo madaya. Parang nag-i-intro pa lamang tayo ay patapos na po ang aking oras. Sana naman po ay matapos po natin ang isang bahagi po nito. Talagang mahirap pong mangaral ng ganito dahil ito'y mahaba pong aralin. Sana po tayo ay nananatiling nandyan. Bilis-bilisan ko lang po na konti. 3 important matters in Great Tribulation. Ano yung 3 mahalagang bagay pagdating sa tribulation ang ating pag-aaralan? Number 1, yung the meaning of tribulation o yung kahulugan ng tribulation. Ano ba talaga ang tribulation? Para mas lubos po nating maintindihan at maunawaan. Sabi sa Matthew chapter 24 verse 21, For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time. No, nor even shall be. Yan po ang sabi sa verse 21. Yung tribulation ay may ibig sabihin po, sa English po yan, ay tribulation, sa Greek word ay thlipsis. Or sa Hebrew ay shar. Yan po ang nang may kahulugan po na ibig sabihin ay distress, trouble, affliction, anguish, adversity, pressing, pressure, and oppression. Pag sinabing tribulation, may kahulugan po itong distress, matinding kapighatian, trouble, o sabi nga dito ay problema, suliranin, affliction, kahirapan, anguish, o ibig sabihin pagtaghoy, pagtangis, adversity, kahirapan, pressing, pressure, oppression. Kaya makikita po natin yung Great Tribulation, ibig sabihin mayroong labis-labis na distress, trouble, affliction, anguish, diversity, pressing, pressure, or oppression ang mayroon doon sa tribulation. Nung tinukoy ng Panginoon na sabi, for then shall be a great tribulation, there shall be a great distress, great trouble, great affliction, great anguish, great adversity, great pressing, and great pressure or oppression. Yan po ang sinasabing mangyayari na hindi pa daw nararanasan ng mundo. Yan po ang mangyayari o kaganapan na mangyayari sa mundo sa panahon po ng tribulation na hinula ng Panginoon, sinabi ng Panginoon at hinula ng mga propeta. Kung titingnan pa natin sa meaning na meaning pa lamang, ibig sabihin, may kakaibang kahirapan, pagkapighatian, kabiguan, panaghoy, sabi nga oppression, yung pagsiil, ang mararanasan sa panahon pong ito na hindi pa naranasan ng mga naunang mga tao, mas mabigat, mas mahigpit, mas matindi. At sa ibang katawagan, sabi po dito, other term in the Bible referring to the Great Tribulation, di na po natin babasahin ang buong mga talata, kundi yung mga verses na lang po ang basahin nyo na lamang po sa inyo, pagbulay-bulayan kung ano mga nilalaman yan. Mga verses na lang pong babasahin natin, hindi na po yung buong talata ang babasahin natin kasi medyo masyado na pong mahaba. Ang sabi po dito, other term in the Bible referring to the Great Tribulation, ibig sabihin, pag nabanggit po ang mga salitang ito ay tumutukoy saan? Sa Great Tribulation. Ang sabi po dito, sa una, wrath to come, o yung galit, yung puot ng Diyos. Yung sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, ang tinutukoy po doon na puot ng Diyos, ito po yung sa Great Tribulation mangyayari. Hour of judgment, o oras ng paghatol. Kailan ito mangyayari? Yung oras ng paghatol na ito. Ang paghatol pong ito na sinasabi ay nandun sa Great Tribulation.
hour of trial, panahon ng matinding pagsubok. Saan po yan? Sa Great Tribulation. Indignation, o ibig sabihin galit, ito yung matinding galit ng Diyos. Ano po? Distraction, kapahamakan sa mga hindi sumasampalataya. Punishment, parusa sa mga hindi sasampalataya o sumasampalataya. Desolation o pagwasak. Yan po ang mga mangyayari o mga term na ginamit o salita na ginamit na kapag nabasa nyo po yan, lalo tigit sa mga talatang yan, ito po ay tumutukoy saan? Sa Great Tribulation. Amen po. Nandiyan po ba tayo? Sana gising na gising pa ang lahat. Makita natin po na the Great Tribulation is a period that full of sufferings and distress that cannot happen like before the creation. Yan po ang sinasabi po ng Biblia sa unang bahagi natin pinag-aaralan pagdating sa kahulugan ng tribulation. Ito yung matinding pagsubok, matinding paghihirap na pagdadaanan ng mga taong hindi sumampalataya sa Panginoon. Hindi naniwala sa Panginoon. At sa panahong ito, sabi nga, hindi pa ito nararanasan ng sino man. Hindi pa ito nangyayari kailan pa man yung matindi at labis-labis na kahirapan. Kaya minsan akala natin nasa tribulation na tayo kasi nagdadaingan na tayo. Hindi pa po ito tribulation. Preparation pa lamang po ito sa tribulation, yung mga daing po natin, yung mga sakit na nararanasan natin, yung ating mga panaghoy, hirap ng buhay. Wala pa po ito sa kalingkingan ng pwedeng maranasan ng taong makasasapit po sa tribulation. Hindi po tayo nagtatakutan dito. Tayo po ay nag-aaralan, nagtuturuan. Baka sabihin niyo, tinatakot ko kayo para kayo sumunod. Ano po? Hindi po. Ang pagkaunawa sa salita ng Diyos ang magbubunga sa atin ng tunay na pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Hindi po ang takot. Yung mga kadanos kaya dapat susunod. Hindi. Ang tunay pong pananampalataya sa Diyos. Makita po natin na talagang sa kahulugan pa lamang ay kung maintindihan natin, hindi natin nanaisin na tayo ay maging bahagi ng tribulasyon. Ano po ng tribulation o ng matinding kapighatian o matinding kahirapan. Sana po ay naiintindihan po natin ang naisabihin po ng Diyos atin na talagang kung tayo man ay may mga kamag-anak, hindi natin nanaisin na ang mga kamag-anak natin ay mapahamak din po sa ganitong uri ng sitwasyon ang tribulation. Para mas maintindihan po natin anumang kahirapan, kapighatian ang sinasabi ng Biblia patungkol po dito, unawain po natin ang ikalawang pag-aaral. Sa ikalawang pag-aaral po ay makita po natin yung the moment in Great Tribulation. The moment, ibig sabihin yung mga event o pangyayari o sandali ng Great Tribulation. Anong meron sa Great Tribulation? At saan ang galing itong panahong ito, gaano ito kahaba? Ang sabi po dito, sa Daniel chapter 7 verse 24, 70 weeks are determined for the people and for your holy city to finish the transgression, to make an end of sin, to make reconciliation for equity, to bring the everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy. Yan po ang sinasabi po sa pangitain sa kapahayagan sa sulat po ng Daniel chapter 27. Ito yung sinasabi na mangyayari sa hinahanap yung 70 weeks. Yan po yung tatapusin ng Diyos ang kasalanan, ang kasamaan, ang kasalanan, o itong sasabihin nga reconciliation ng bayang Israel pagdating po sa Panginoon. Yung kanilang sirang relasyon ay aayusin, at ito po ay sinabi po dito sa 70 weeks ay marami pa pong mga verses po dyan, hindi na po natin isa-isahin, tingnan nyo lang po yung chart. Sa 70 weeks ay nangyari na po yung 69 weeks. Sinasabi po dito, each weeks ay nagre-represent po ng 7 years. Yung pong dito, yung 69 weeks ay natapos na po noong ang ating Panginoon ay maipako sa krus at muling mabuhay ang ating Panginoon. Kaya ang hinihintay lang po natin ay yung natitirang 1 week o yung 7 years, kasi meron itong interval na
paghihintay kailan mangyayari yung 1 week na yon. At itong 1 week na ito ay tumutukoy po sa 7 years. Each days represent year po yon. Kaya makita po natin sa chart ay from rapture to the second coming, ito po yung tribulation, ay binubuo po ito ng 7 years of tribulation. At ang tribulation ito ay nahati sa dalawang bahagi, ang 3.5 and 3.5. Yan po ang makikita po natin. At kung gusto po nating mas maging malinaw ang ating pag-aaral, ito po ay madadaanan po sa pag-aaral ng AWS na inaatinan po ng ating mga leaders. Kung nais nyo pong mag-sit-in para mas madetalye po ito, kasi hindi na po natin kukwentahin at medyo mahaba na pong oras natin nakakain, ay doon po natin ito mas magiging malinaw. Yung pong mga nag-aaral po ng pinakita lamang po natin saan ang galing yung 7 years, paano nag-compute, saan kinompute po yun ng mga scholar. Yan po, mula po sa 70 weeks ay each week ay meron 7 years, kaya i-multiply po yun doon sa 70, yung 69 nangyari na, at kaya natitira na lamang yung isang 1 week na ito ay mangyayari ay pagdating sa panahon ng tribulation. At itong tribulation na ito, yung tribulation timeline, ay sabi nga po dito, ito ay series of 7. Kumbaga, ang revelation ay marami po tayong makikita po diyan na pagdating sa 7. Kasi ang 7 ay may significant po pagdating sa Biblia. It is completion and perfect. Ano po? Kaya ibig sabihin yung mga mangyayari sa 7-year tribulation, ito yung perfect na pangyayari at kumpletong pangyayari. Ang tribulation ang nagsasabi ng perpekto at kumpletong pangyayari, kaganapan na sinasabi ng Biblia, maging yung mga kaganapan po dito. 7 seals, 7 trumpets, 7 bowls, puro po yan 7, at marami pa pong 7 tayo mababasa po diyan. Makikita po natin dito sa first 3.5 years, makikita po natin dito yung tribulation. Tapos may mid-trib, tapos great tribulation. Dito po yung mas matindi. Kumbaga, in preparation po, may dalawang bahagi na hindi pa matindi ang kahirapan sa unang bahagi at magiging mas matindi sa susunod na bahagi. Yan po ang Pag-aralan po natin yung 7 seals o unahin po natin yung first seals para mas maintindihan natin ano bang ibig sabihin ni Propeta Daniel at Propeta Isaiah, Jeremiah at ng ating Panginoon, paano magkakaroon ng kahirapang hindi pa dinadanas ng mundo mula nang ito ay likhain. Dito pa lamang po sa first seal, mas magkakaroon na tayo ng idea o linaw ng kaisipan anong kahirapan ang pwedeng danasin ng mga taong dadaan po dito. Tulungan tayo ng Diyos na may paliwanag ito ng ayos at tulungan din po kayo ng Diyos na maintindihan po ito. Sabi po dito sa first seal, Revelation chapter 6 verse 1 and 2. Ang sabi po dito, nakita kong inalis ng kordero ang una sa 7 selyo at narinig kong sinabi ng isa sa 4 na buhay na nilalang sa tinig na singlakas ng kulog, halika! At nakita ko ang isang kabayong puti na ang nakasakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya'y umalis upang patuloy na manakop. Dito po ay maraming dalawang teorya ang nagiging katuruan pagdating po dito o representasyon pagdating sino ba talaga ang nandito sa first seal o sa unang selyo, kasi ang sabi po dito, nakita kong inalis ng kordero. Kung babasahin po natin ito pabalik sa chapter 5 ay tinatanong ni Juan na sumulat ng Revelasyon ay sino ba ang mag-aalis ng mga selyong ito, kasi nakita niyo yung 7 selyo. Kaya walang ibang karapat-dapat dito kundi ang tinukoy po dito ay ang Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin ang Panginoon po nag-alis. Kaya sabi dito, nakita kong inalis ng kordero ang unang 7 selyo. Walang ibang nag-alis kundi ang Panginoong Hesukristo, sapagkat siya lamang ang karapat-dapat na mag-alis ng selyo sa nakasulat po dito. Siya lang may karapatan. Sabi dito, narinig kong sinabi
ng isa sa 4 na buhay na nilalang sa tinig ng singlakas ng kulog. Ibig sabihin, napakalakas na tinig. At nakita ko ang isang puting kabayo na puting kabayo na ang nakasakay ay may hawak na pana. Ito po yung larawan, representasyon lang po yan. Hindi po ganyan ang mukha talaga niyan. Baka isipin nyo, ay ganun pala ang mukha nung darating. Baka abangan pa ninyo. Ay di pagka naabangan nyo yan at nakita nyo, nasa tribulation kayo, hindi kayo ligtas. Amen po. Dapat hindi nyo po makikita yung pitong yan. Kaya sabi po dito, ang unang aral po dito ay sinasabing ito daw po ay ang ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ang sabi, yung puti ay nagre-representa ng kalinisan, kabanalan, at yung pana ay nagsasabi ng katagumpayan. Ano po? Kasi sabi dito, at umalis upang patuloy na manakop. At dito po nagkaroon ng dalawang hati na katuruan. Ang sinasabi, ito daw po ay ang Panginoong Hesukristo, ang unang aral na sinasabi. Ngunit makikita po natin dito na ang ating Panginoon ang nagbasa. Nakita po ba natin? Ang ating Panginoon nagtanggal ng selyo, kaya hindi siya ang pwedeng maging sakay ng puting kabayo. Kasi siya niya ngayon ng authority, kumbaga siya na yung nag-uutos. Hindi naman pwedeng siya na yung nag-uutos, siya pang uutusan. Amen po ba mga kapatid? Kaya nilino po dito, nakita kong inalis ng kordero ang unang 7 selyo. Sino ang kordero tinutukoy? Itong babasahin po natin ito pataas. Pagdating sa chapter 5 ay malinaw na sinasabi, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At anong nakita ni Juan? Isang kabayong puti na ang nakasakay ay may hawak na pana. Ibig sabihin, mayroong iba na persona na naandoon. Hindi yung bumasa ang nakasakay. At makikita po natin dito sa first seal ay ito po yung Antikristo. Siya yung mandadaya po dito. He will deceive with false peace. Pagdating po ng tribulation, pagpasok ng tribulation, sa unang bahagi pa lamang ay ang Antikristo ay maglalahad po ng kanyang sarili. Ngunit hindi po ito yung hayagan dahil mayroon po siyang pandadaya na nagagawin. Kumbaga, parang siya yung magiging sanhi ng tinatawag natin po ditong peking kapayapaan. Siya'y mangunguna sa bawat sa bawat bansa at magsasabi na maglilid po siya na parang ang kanyang paglilid ay tungo sa kapayapaan, tungo sa kaayusan. Ngunit ang totoo po, ang lahat po ng ito ay panandalian lamang sapagkat ito ay magbubunga ng mas matinding kapahamakan dahil nga po siya ay ang mandarayang Antikristo. Sabi nga po dito, he will deceive with false peace. Tatanggapin po siya ng maraming tao. Kaya nga sinasabi ng iba, maaring ito daw ay political leader, maari daw ito ay isang religious leader, ang lalabas na Antikristo. Kasi may kakayahan siya na kaamuan at pagkaisahin ang bawat bansa na maghuhudyat ng kapayapaan, ngunit ang kapayapaan pong ito hindi pangmatagalan, kundi panandalian lamang. Yan po ang mangyayari. Kaya pagka lumabas po ito, nangyari ang mga bagay nito, siya ay nakapandaya, ano pong sunod na mangyayari? Ang sabi po dito sa Revelation chapter 6 verse 3 to 4, nang alisin ng kordero ang pangalawang selyo, narinig ko ang sinabi ng pangalawang buhay na nilalang, halika. Isa namang kabayong pula ang lumitaw na ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao, bigyan siya ng isang malaking tabak. Makikita po natin, matapos po ang Antikristo makapandaya, ang Antikristo ay mangako na ang peking kapayapaan. Makikita po natin, ang kasunod po ay kaguluhan. Kasi kung titingnan po natin, kung ang Panginoon, ang sakay po sa kabayong puti, dapat ito'y tuloy-tuloy na kapayapaan. Kasi ang sabi po doon ay, binigyan ng kapangyarihang manakop. Amen po.
Kaya makikita po natin dito o magpalaganap ng manakop, mag-impluwensya ang tinutukoy doon. Pero pagdating po dito sa kasunod na pangyayari, ang sabi po dito ay ano, isa namang kabayong pula ang lumitaw na may nakasakay ay binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao. Ibig sabihin, yung digmaan pong ito isang digmaan na hindi pa nadadanasan ng mga unang panahon. Isang matinding digmaan po ito. Upang sabi dito, magpatayan ang mga tao, binigyan ng isang malaking tabak. Kaya makita po natin dito sa Second Seal described as war and conflict. Kasi kung may tunay na kapayapaan, tunay na may kaayusan, kung ang Panginoon ito, ang Panginoon ay magdudulot ng kaayusan, kapanatagan. Ngunit pagdating po nito, sa Second Seal, ang sabi war and conflict. Ibig sabihin, hindi pagkakasundo, hindi pagkakayos, digmaan, removal of peace, and rejection of the gospel. Ibig sabihin, ang panahon pong ito talagang magulo na. Ang mga tao hindi nagkakasundo-sundo, wala ng kapanatagan, walang kapayapaan kasi bakit magulo ang mundo. Mapapansin po natin, ang mga nangyayari ngayon, ang gulo ng mundo. Napapansin niyo po ba na lalo sa social media, mag-comment ka lang ng konti, mamaya kagulo na po doon, walang pagkakasundo, walang kapayapaan. Hindi po ibig sabihin tribulation na ito po ay pinapakita pa lamang sa nangyayari ngayon na mas matindi pa ang kaguluhan at digmaan. Pansin niyo po ngayon, ang giyera po sa Israel, maraming mga bansa na ang nakikisali, pero makikita po nating mabuti yung war and conflict, wala po ang peace. Pero hindi pa po ito yung tribulation, ito po ay mga nangyayari na wala pa po sa kalingkingan kapag dumating na po ang tribulation. Talagang matinding kaguluhan po ito, matinding digmaan kasi sabi po dito balikan po natin, ang sabi ay upang magpatayan ang mga tao. Ibig sabihin talagang lalagana po ang kamatayan dahil po sa digmaan, sa kaguluhan. Mapapansin po natin, ang mundo ngayon, hindi man naggegera pero nagpapatayan dahil sa simpleng kadahilanan na nababalita natin, binaril, sinaksak, di ba po? Ang dami natin nakikita ngayon. Ito ay preview pa lamang, mas matindi pa po. Kung ngayon naguguluhan na tayo, kung ngayon nakikita natin na parang ang gulo-gulo ng mundo, mas matindi pa po pagdating po sa tribulation. Amen po mga kapatid. Sa ikatlo, ang sabi naman po dito, para maintindihan po natin, sa Tagalog, ang sabi, sa English, Revelation chapter 6, verse 5 to 6, when the Lamb opened the third seal, I heard the third living creature says, Go. I looked, and there was a black horse, and its rider held a scale, may dala pong timbangan, and I heard what sounded like a voice from among the four living creatures saying, 1 quart of wheat for a day pay, 3 quart of barley for a day pay, and do not damage the olive oil and the wine. Makikita po natin dito ay matinding kahirapan na po ang mangyayari po dito pagdating po sa ekonomiya, sa pang-araw-araw po na buhay. 1 quart, parang 1/4 na lamang ang 1 quart of meal, wheat, punong trigo. Ibig sabihin ang pagkain ay kulang pa ang trabahong maghapon ay kulang pa sa pang-isang kain. Ngayon po, nagtatrabaho tayo, nakakaabot pa naman ng 3 kain, minsan may merienda pa. Pero pagdating po sa panahong ito, bakit ito sinasabing kakaiba? Dahil mas matindi ang kahirapan pagdating sa pagtatrabaho, ngunit kulang na kulang po sa pagkain. Kung ngayon, marami na nagrereklamo, even mananampalataya, parang ang hirap ng buhay. Trabaho ka maghapon, pang isang araw lamang ang kain, ang mga hindi na daw mabili yung mga, hindi daw makapasyal, ay dito talaga, trabaho pa lamang, wala nang pasyal-pasyal, kulang pa rin sa pang isang araw na pagkain, ganun po kahirap. Nakaranas na po ba kayo ng gayon? Na maghapon mo tinarbaho pero hindi ka makabili ng 1 kilong bigas? Pero nagtrabaho ko maghapon, pagod na pagod, ay babayad sa'yo, ito ang bayad ko sa iyo, hindi pa makabili ng 1 kilong bigas. Naranasan na pa buwan natin yon? Hindi pa. Pero
'pag yun ang naranasan natin, ibig sabihin napakatindi at napakahirap na ng buhay. Kaya yung third seal describe as ano po, para mas matindad, period of scarcity and economic hardship. Pag sabing scarcity ay matinding pagkukulang o matinding kakulangan. Kakulangan sa pagkain, kakulangan sa lahat, maging medisina, at lahat ng kakulangan ay meron po dito. Kasi merong economic hardship. Talagang ang ekonomiya ay apektado. Sabi, often associated with famine and inflation. Dahil nga sa hirap ng buhay ay apektado po ito ng matinding kagutuman at pagtaas po ng inflation. Yung pera natin, lagi natin sinasabi, dati pag ako pumunta ng grocery, yung 1,000 ko ay talagang may daladala akong isang pushcart eh. Ngayon, ang 1,000 mo, may daladala kang isang plastic. Ano po? Isang plastic bag na lamang. Pag binariya mo yung 1,000, mamaya wala na. Sa panahon pong ito, mas matindi pa po ang inflation. Yung matinding inflation, matinding pagtaas ng bilihin, ngunit ang sahod ay kulang na kulang, hindi po makasabay. Kung dito, sa panahon natin ngayon, nadaing na tayo, ay pagdating po sa panahon yan, mas mabilis po ang inflation. Yung pagtaas ng mga bilihin, yung paglaki ng gastusin. Sabi nga po yung black horse represent morning. Hindi po ito umaga ha, kundi ito ay matinding pagtaghoy. Hindi po ito morning na umaga. Hindi po sana spelling dyan. Morning po yan talaga na pagtaghoy. Sabi, matinding kamatayan. Bakit nagkakaroon ng kamatayan? Kasi unang-una dahil sa gera, nagkaroon ng epekto sa ekonomiya. Pansin niyo po ba, habang nagkakaroon ng gera dito sa atin, sa mundo ngayon, nagtataasan yung dollar, at nagtataasan ng mga bilihin. Sa panahon pong ito, dahil mas matindi ang digmaan, mas matindi ang awayan, mas matindi ang conflict, mas lalong tataas ang mga bilihin. Mas lalong magkakaproblema. Kaya ang mangyayari, ang bawat paghahanap buhay ay hindi sapat sa bawat pagkain araw-araw, kundi kulang pa rin kahit sa pang-isang kainan lamang. Nakita natin dito, yung black horse ay nagkikita, talagang tataghoy at tataghoy po ang mga tao dito. Dadaing at dadaing ang mga tao. At magdudulot ng kamatayan dahil sa gera, sa gutom, at sa iba pang pwedeng maranasan. Sabi nga, ito yung spiritual darkness. Ibig sabihin, bakit may darkness? Dahil po ang tao ay pasama ng pasama at lalong masama, lalo higit sa paghahanap po ng pagkain nila para po sa kanilang sarili. Ang tao ay magiging makasarili po sa panahon pong ito. Nakikita nyo naman po ngayon sa panahon po natin, lalo dyan sa Pilipinas, pag ang isang truck ng pagkain ay naaksidente, walang tutulong diyan. Ang mangyayari, susugod ang lahat at kukunin ang lahat ng pwedeng kunin. Ano po, ganun po ang mangyayari. Mas matindi pa po dito. Walang kahabag-habag ang tao. Kasi nga kulang sa pagkain, ang kailangan nila ay mailigtas ang sarili. Na-preview nyo po ba yung yung dating nangyari sa noong panahon po ng pandemic? Ang tao talaga ay naghahanap ng pagkain. Na ultimong mall na sarado ay pilit binuksan. Ganyan po mangyayari po yung spiritual darkness. Talagang yung at saka yung hardship, yung suffering, yung kahirapan, ay matinding-matindi po yan na hindi pa dinanas ng mga naunang panahon. Ngayon, nakaintindihan natin ano ibig sabihin ng tribulation. Ano po? Kasi parang talagang series ng pangyayari na nagdudulot ng kahirapan ng buhay. Yung scale ay yung weighing of food and resulting to scarcity. Yung timbangan, makikita po natin. Tinimbang doon, sa maghapon mong trabaho, ito lamang ang kakayanan. Yung high price and inflation. Talagang mahal na po ang bigas. Yan, kaya magpalit na po tayo, wag na laging bigas. Magano naman po tayo ng saba. Yan, sabi nga po, magsaing naman ay ilang buweg. Ano po, yan, kasi wala nang pambiling bigas, kaya saging na laang, saba na laang. At yan po, talagang sa panahon po ito, kahit saba, hindi ka makakakuha. At naunahan ka na ng iba. Ayan po. Makita po natin mabuti na talagang ang hirap ng buhay sa panahong ito. Sa pagpasok sa panahong umpisa pa lamang po ito. At ang sabi naman po dito sa ika-4 ay, ang sabi po dito ika-4 na selyo, nang alisin ng kordero ang pang-4 na selyo, narinig kong sinabi ng pang-4 na buhay na nilalang, halika, isang kabayo maputla ang nakita ko at ang pangalan ng nakasakay dito ay kamatayan. Yung putla po dito ay yung pale, hindi po yung putlang parang violet na walang kulay, pero ang tinutukoy po dito maberde po talaga. Kasunod
sa kanya ang daigdig ng mga patay, ibinigay sa mga ito ang kapangyarihan sa ikaapat na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan. Yan po. Kumbaga, nakita na po natin, the second seal, yung nagkakaroon ng digmaan, kamatayan dito, mas malala na po ang mangyayari. Kasi sabi dito, ibinigay sa kanya ang ikaapat na bahagi ng lupa upang pumatay. Ikaapat na bahagi na po sa 1/4 ng bahagi ng lupa o ng mundo ay mangyayari po ang mga bagay na ito. At sabi nga po dito, the fourth seal described as widespread of death and sufferings on earth. Pangkalahatan na po ito na makakakita, makakabalita, makakarinig ng patay. Ano po, hindi lamang po sa isang bansa, dalawang bansa, tatlong bansa, kundi sa bawat bansa mangyayari na po ang mga bagay pong ito. Sabi nga, ang kamatayang ito ay dulot ng matinding digmaan, kagutuman at mga peste o salot o sabi nga dito mga sakit. Kung mapapansin po natin ngayon, nung nagkaroon ng coronavirus, ay masyadong apektado ang mundo. Pero sa panahon po ito, mas marami pa po mga virus ang pwedeng lumabas o mga peste na pwedeng dumaan po sa mundo. Kaya makita po natin talagang ang hirap. Kung i-imagine natin mula sa seal number 2 hanggang po dito sa seal number 4, kung i-imagine natin na talagang nagyayari, sunod-sunod na pangyayari, ito na yung series, makikita po natin, ma-observe po natin, talagang napakahirap po ng buhay ng mga taong sasapit po dito. Sa ikalima po, ang sabi po dito, the fifth seal, sa Revelation chapter 6 verse 9 to 10, nang alisin ng kordero ang panlimang selyo, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos. At dahil sa pagpapatotoo nila rito, sumigaw sila ng malakas, O Panginoon, makapangyarihan, banal at tapat, gaano pa katagal bago ninyo hatulan at parusahan ang mga tao sa daigdig na pumatay sa amin. Kung mapapansin po natin, yung transition dito ng pangyayari mula doon sa pagpapalabas ng lahat ng kahirapan, lahat ng salot sa mundo na pwede maranasan, pahirap, ay dito nagkaroon ng transition na binigyang pansin po dito sino? Yung mga pinatay. Sabi dito, mga namatay. Dito, dahil daw sa salita ng Diyos. O ibig sabihin sila yung mga namatay dahil sa kanilang pananampalataya na sa kabila ng lahat na buhay na ang naging kapalit ay hindi tumalikod sa kanilang pananampalataya. Nakita ito ni Juan na naandoon sila at sila ay kino-comfort ng Panginoon. Makikita po natin dito na ito yung the seven seal described as the martyr's plea o yung mga martir na tumataghoy, lumalapit sa Panginoon. Makikita po natin dito sa binanggit na ito ay yung cry for justice, yung kanyang hinihiling na para ba sinasabi, wala naman kami Panginoong ginagawa ang masama, pinangangalan namin ang yung mabuting balita, pero kami ay dumating sa ganitong pagkakataon, maging yung lahat ng hirap at sakripisyo. At pinapakita po ng aral pong ito, yung isang magandang encouragement sa atin bilang isang mga mananampalataya, yung God's awareness to the suffering and sacrifices of the believer. Ito yung napakagandang encouragement sa atin. Minsan, akala natin, para sa pa ba ang paghihirap natin? Naglilingkod tayo, nagpapagal tayo, nagpapakahirap tayo, pero parang wala naman nakaka-appreciate. Minsan, tinatanong pa natin, Lord, naglilingkod na nga ako sa iyo. Nararanasan ko pa itong ganitong uri ng kabigatan. Diba minsan ito nararamdaman, especially ng mga leader na may mga ginagampanan na tungkulin na nahihirapan, lalo tigit pag napapagod, nalilito, nagkakaroon ng saloobin na nagtatanong sa Diyos na bakit ito ang nangyayari, bakit ito nagiging sukli. At makikita po natin dito na ang lahat ng ating idinadaing sa Diyos, ang ganda ng tinuturo ito, ang lahat ng ating daing, alam ito ng Diyos. Hindi ito baliwala. Kung meron man nang aapi sa atin, kung meron man nang agrabyado sa atin, ang pinapakita dito, huwag nating gantihan. Alam niyo po, ito yung isang napakasakit na maranasan ng isang lingkod ng Diyos. Yung nagangaral ka, nagtuturo ka, gumagampangan ng tungkulin ng Panginoon,
Pero at your back, may naninira sa iyo, pilit kang ibinabagsak. Kaya napakaganda ng ano dito. Hindi sinabi ng Panginoon dito na ano na o sige, bigyan ko kayo kapangyarihan gumanti kayo. Ang sabi ng Panginoon ay darating ang isang araw, magbabayad sila. Paparusahan sila ng Diyos. Kaya ang tinuturo sa atin dito napakaganda. Kung meron mang naninira sa atin, kung meron mang kumakalaban sa atin bilang isang lingkod ng Diyos, kung ano mang sakripisyo na ating pinagdadaanan, hindi ito baliwala sa Diyos. Darating ang isang araw, ang Diyos ang gaganti para sa atin. Diba sabi ng Biblia, huwag tayong maghiganti sapagkat sa Diyos ang paghihiganti. Tinuturo po sa atin dito napakaganda na kung tayo may nasasaktan dahil sa ministry, huwag po natin patulan ng mga tao. Ang Diyos ang bahalang magparusa sa kanila, sang-ayon sa kanilang ginawa. Kung tayo may nahihirapan sa ministry, kung tayo may sakripisyo, huwag tayong mag-alala. Darating ang isang araw, i-comfort tayo ng Panginoon. Sabihin sa atin, ang magagandang salita na hindi natin narinig sa lupa. Kaya huwag tayong malungkot, huwag tayong matakot kung tayo man ay sumusunod sa Panginoon. Kung tinalikudan man ng tayo ng mga tao, nagalit man ng mga tao sa atin, ang sigurado po diyan. Darating ang isang araw, papahirin ng Diyos ang ating mga luha. At sa kanyang piling tayo ay kanyang i-comfort. Amen po mga kapatid. Makita natin yung transition para sa mga mananampalataya na huwag matakot na harapin ang hirap ng buhay dahil sa pananampalataya. Matakot tayo sa hirap ng buhay dahil bunga ng hindi natin pagsampalataya. Dahil yun, sa tribulation pwede yung maranasan. Pero ang isang tao nagtiis ng hirap dahil sa pananampalataya, ang kasunod nito ay comfort. Amen po mga kapatid. At sa 6, pagdating sa 6 seal, yan, na-comfort ng mananampalataya. Anong sabi dito? Nang alisin ng kordero ang pang-anim na selyo, dumindol ng malakas, ang araw ay dumilim ng kasing itim ng damit panluksa. Itim na itim po yun, kung damit panluksa. Ang sabi po dito at ang buwan ay naging simpula ng dugo. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin na parang mga bubot na bunga ng igos kapag hinahampas ng malakas na hangin. Naglaho ang langit na parang ang kasulatang inirolyo, nawalan ng kanilang kinalalagyan ang mga bundok at mga isla. Nagtago sa mga yugib na bato ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan, at ang lahat ng tao, alipin man o malaya, at sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, tabunan ninyo kami at ikubli ninyo kami sa mukha ng nakaupo sa trono at sa puot ng kordero, sapagkat dumating na ang kilakilabot na araw ng pagbuhos ng kanilang puot, at sino ang makatatagal sa harap nito. Sabi po dito, talagang ang mga tao ay nagpapanik. Natatakot na kasi bakit ang nangyayari? Ay hindi na sumisikat ang araw, naging itim na, naging pula pa ang buwan. Parang last month po yata o kailan ba yung nangyari, nagpulang buwan. Ginagamit po itong revelation na ito na natupad na daw ang propesiya. Kasi kung natupad ang propesiya nung nagpulang buwan, tribulation na po yun. Kaya maging maingat po tayo sa mga pinaniniwalaan po natin. Nakikita natin, napapanood natin sa social media. Laganap po ito noon. Sabi, kinukot po ito, maging kay Joel, na sa aklat ng Joel, pinapakita din doon yung nagpulang ang buwan. And tinutukoy po dito yung tribulation. Mangyayari sa tribulation. Kung mapapansin po natin dito ay binuhos na po ng Diyos ang kanyang galit dito. Talagang ang universe ay halos nasisira na, maging ang lupa ay nasisira na mayroon tong malakas na lindol at malakas na mga pagyanig. At sinasabi nga po,
kung bakit nagpula at nag-itim ang ano, dahil daw po ito sa mga matitinding pagputok ng mga bulkan at mga kakaibang nangyayari po sa mundo. At kung bakit ang mga tao ay nagkaroon ng matinding takot. Sabi nga po dito, kahit mayaman o mahirap ay isang kanilang nararamdaman takot, kasi sabi nga ikubli sila sa puot ng kordero. Parang ayaw nilang maranasan, parang naiisip nila ang Diyos ay nagagalit na, kaya wala silang magawa dahil po sa galit ng Diyos. Kaya makita po natin yung 6 seal ay ito ay describe as the great day of wrath, o yung talagang ibinuhos ng Diyos ang kanyang galit. Binubuhos po ito. Ito yung panahon na ang Diyos ay nagbubuhos na, nagpaparamdam na, nagpapakita na ng kanyang galit sa mga taong makasalanan o hindi sumampalataya sa kanya. Sabi nga po, ito ay sign of God's judgment. Kumbaga, yung nangyayaring ito, sign pa lamang, hindi pa ito yung talagang judgment. Paniwala pa lang. Sabi nga, ito ay day of fear. Ito yung panahon na ang tao ay nababalot ng takot dahil sa mga hindi karaniwang bagay na nangyayari. Ganun po katindi po ang mahirap mabuhay sa takot. Ngayon po mga kapatid, yung araw-araw kang takot na hindi mo alam kung anong mangyayari, minsan tayo natatakot lamang, ano kayang kakainin ko bukas? Habang nakain ng tanghalian na po, ano kayang kakainin ko bukas? Kahirap po ng gayong isipin, natatakot, nag-iisip. Yung habang nakain kang iniisip mo, hindi ko kasunod na kakainin. Hindi po ganoon. Talagang dito po kaguluhan ang nararanasan po ng mga tao. Kaya talagang makita natin napakatinding pangyayari na hindi pa dinanas ng mundo. Ang sabi po dito, sa sunod, hanggang dito lang po tayo sa 7 seal. Tapusin po natin dito para sa susunod po natin ituloy yung karugtong na aralin. Sabi dito, Revelation chapter 8 verse 1, nang alisin ng kordero ang ikapitong selyo, nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng halos kalahating oras. Kung mapapansin po natin, kakaiba siya sa lahat ng selyong binuksan kasi walang nangyaring kakaiba. Walang kapahamakan, walang kaguluhan, walang sakit, walang luha na nangyari, kundi isang katahimikan. Dito sa kalahating oras ay nagkaroon ng katahimikan. Ang sinasabi naman po dito, ang pinapakita yung katahimikan ito ay pause before the grand finale. Parang, hinga munang malalim at eto na, ibubuhos ng lahat ng dapat maranasan ng mga taong matitigas ang ulo, ayaw sumunod sa Diyos. Ibubuhos na ang lahat ng pwedeng maranasan ng mga taong hindi nananampalataya sa Diyos. Parang ito yung pause muna, preparation. Preparation for the judgment. Kumbaga, inihahanda na ang dapat maranasan ng mga taong nasa panahon ng tribulation. Sabi nga dito, end of the first cycle of suffering. Natapos na yung pause na ito, natapos na yung unang cycle. Papasok na sunod na cycle ng kahirapan. Kumbaga, patindi ng patindi ang kahirapan. Kung dito mahirap na ang buhay, mas patitindihin pa. Kaya nga po makita natin kanina doon sa chart ay tribulation and great tribulation. Kung dito kapighatian, ang susunod ay matindi at labis-labis na kapighatian. Nag-post po dito, kaya dito rin po tayo magpo-post. Dito muna tayo titigil o hihinto ng araling ito at nakita po natin dito ang mahalagang bagay. The 7 seals is the time of the tribulation, is the beginning of birth, pain in the earth. Ito po'y pasimula pa lamang ng sakit na pagdadaanan po ng mundo. Sabi nga dito, the true believers of Christ have nothing to fear about the tribulation period because the true believers are not subject to experience that tribulation. Wala tayong dapat ikatakot. Kung tayo tunay na ligtas, na tayo tunay na mananampalataya, hindi tayo dapat matakot pagdating po sa tribulation. Kasi hindi naman po tayo papasok doon. Hindi po tayo kasama doon. Unless iba po ang ating pananampalataya, ang pinaniniwalaan. Na baka ngayon na. Pagkasi kung ngayon na, ay di lahat tayo hindi ligtas. Ano po? Ang sinasabi doon, ang lahat ng papasok doon ay yung mga tao hindi sumampalataya, yung naging matigas ang ulo. Kaya makikita po natin mabuti, kung ikaw ay isang tunay na ligtas, wala kang dapat ikatakot. Ang mayroon kayo dapat maging handa. Sabi dito, as a believer, we must strengthen our faith on Jesus as the only way of salvation. Ang dapat nating alamin at ang dapat nating patindihin ay ang paniniwala
sa Panginoong Hesukristo na tanging siya lamang ang kaparaanan at ang daan tungo sa kaligtasan. Panghawakan po natin ang pangako ng Diyos. Patuloy po tayong sumunod at magtiwala sa Diyos. Patuloy nating paniwalaan kung ano ang sinasabi ng Biblia. Kasi ang tunay na naniniwala sa salita ng Diyos, siya ay nagbabahagi ng mabuting balita. Dito po sa pangyayaring ito ng tribulation, ito po ay paalala lamang po sa atin na kung sakaling ngayon mangyari ito, kawawa po ang mga maiiwan. Maaring isa po sa kamag-anak po natin. Ang encouragement po dito ay patuloy po nating ibahagi ang mabuting balita. Anong encouragement pa po sa atin? Kung tayo may naglilingkod sa Diyos, huwag tayong matakot, huwag tayong manghinawa, huwag tayong manghina, huwag tayong manghinayang sa oras at sakripisyong binibigay natin para sa mabuting balita. Darating po ang isang araw, i-reward tayo ng Diyos. Kaya yan po ang mensahe po sa atin ng Panginoon sa tribulation. Itutuloy po natin yung sunod na aralin. Medyo madami po talagang verses yan. Hindi pa po yan full na paliwanag. Kumbaga, lamang po tayo, preview lang po yan. Kumbaga, overview lamang po yan. Kung gusto po natin ng mas malawak na paliwanag, doon po yan sa AWS. Mangyayari po yan. Pagdating po doon sa theology na po yan. Kaya, ang pag-aaral po ng Biblia, ang pagpasok po sa seminaryo, ay hindi lamang po yan para sa leader. Yan po ay para sa mga taong nagbabasa ng Biblia para manawaan ang salita ng Diyos. Welcome po kayo doon na mag-sit in, lalo't pagka yung online class, matututo po kayo doon. Pwede po kayo sumama kung sakaling gusto niyo sumama. Magsabi lamang po kayo sa ating mga leaders. Ito po ay hindi para lamang sa leaders, ito po ay para sa lahat, para hindi po tayo madaya. Ang maraming alam sa Biblia na naglalapat po sa buhay ay hindi basta-basta madadaya. Amen po mga kapatid, sana po tayo ay na-bless, sana po ay naintindihan po natin ang kahalagahan ng ating kaligtasan at ang mga paalala ng tribulation. Buhay po sa mundong ito ay hindi para sa mundong ito lamang, meron pa po tayong pang walang hanggan. Kaya sana po, na-bless po ang lahat. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos Ama, na dakila po sa lahat, minsan pa Panginoon, kami ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa iyo. Tunay nga Panginoon na ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naway ang iyong salitang ito ay naging karunungan po ng bawat isa po sa amin at naway patuloy na nakita po namin ang kahalagahan po ng tribulasyon sa buhay pananampalataya namin. Bagaman hindi po kami makararanas po nito, alam po namin Panginoon na may malaking epekto po ang pangyayaring ito sa aming buhay pananampalataya. Kaya dakilang Diyos, naway ang aral na ito ay patuloy pong manahan po sa aming mga puso at isipan at ang bawat kalakip na katotohanan po dito ay patuloy po naming paniwalaan. Ang mga dapat po naming gawin ay dapat po naming gawin. Aming Diyos, sa iyo po namin pinagkakatiwalaan lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay? Purihin po ang Diyos. Salamat po sa bawat isa po sa atin. Sana po tayo na-bless. At continuous prayer lang po pagdating po sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Talagang hindi po madali, lalo't higit ganito na doctrinal, marami pong aralin. Ay pag-pray niyo po ako na patuloy na magkaroon ng karunungan, katyagaan sa pag-aaral po ng kanyang salita. Continuous prayer din po sa aming pamilya at maging din po sa last time na may Bible study na po ako dito. May isang mag-asawa, kasama yung mga anak, tumanggap sa Panginoon at loobin ng Diyos na mabigyan uli kami ng pagkakataon na makapag-Bible study sa kanila at sa iba pa pong Pinoy po dito. Kaya yun lamang po at salamat po sa lahat. God bless us all po.